এই ফলগুলোকে কারা কারা চিনেন ভাই? এই ফলগুলা হয়তো My darling, you will never be everybody's cup of tea. Because you're champagne, my love. You're in a league of your own. Hello, hello. Hello, hello. Meron akong ipapakita sa inyo. My baby, my darling baby. Hi, Meta X. Meta X, meron akong papakalala sa'yo. Hello. No. Ayan, papakalong eh. Kita. Oo, 4 months. 4 months old. Kulit eh. Kinakagat yung toe ko. Grabe yung tol, ano? Singapore del Norte. Ayan. Sana may collab with Third Floor Studio. O, napag-usapan namin. Napag-usapan namin. Soon. Soon. Ayan. Hello, hello. Nangangamusta lang ako dito sa TikTok. Hello, hello. Hello, hello. Hi, Shashi. Hello, hello. Ma'am Joey, yung ubo po ninyo, totoo ba yun? Ubo saan? Oo naman. Ay, yung ubo ko. Well, ang sabi, parang this week dapat yata. Pagkatapos, mukhang abort mission sila kasi nasunog. Ayun. Kaya ako, ano yun eh, yung chismis na ganyan, I'd rather have it floated. Alam mo yun? Yung lalabas, di ba yung chismis na yan na lalabas daw si Ampatuan? Kasi kung sakaling kunwari, totoo, o di nalaman na ng tao ahead of time. Ganon. Ngayon, kung sakaling hindi siya magkatotoo, edi mas mabuti. Di ba? Ayun. Ampatuan be free. Yun ang sabi eh. Yun ang bali-balita. Pero dapat yun this week. Eh, mukhang ano raw, mukhang pinospone.
Mukhang pinuspone yung paglaya. Eh, hindi ko alam kung pinuspone na forever or baka tumatiming lang sila. Ganun. Grabe, no? Eh, sabi ko nga, mukhang para makalaya ang si Unsay, ang patuan. I'm pretty sure napakalaking plancha yung ginamit nila dyan. Grabe din gurguran sa Davao, daming fake news. Oo, Meta X, napanood mo ba yung live namin ni, kasama si Kuyang Jojo Morales? Grabe talaga. Sobrang grabe. Next, yung si Princess naman, pakakawalan nila. Ay, Diyos me. Actually, yung mga kumukontra dun sa doon sa, di ba parang, naging issue noon. Hindi ko lang nakausap na si si Doc Badoy kung ano specifically yung stand niya doon eh. Kasi ang sabi ni Doc Badoy, willing daw, kumbaga parang yung sa mga NPA to na papakawalan sa bibigyan ng amnesty. Sabi nila, they have working hard for it. And kung magkakaroon ng amnesty yung mga ang pangalan nito, kung magkakaroon ng amnesty yung mga former NPA, ganyan, that's what they're they're hoping to have for many parang former NPAs. Pero marami rin kasing nagreklamo, marami kasing umalma kasi parang baka baka papakawalan nila pagkatapos maghahasik ng lagim para sa kanila. Alam mo yung gamitin. At that time kasi, parang, siguro baka naman sobrang praning lang natin, ganyan-ganyan, ineme-ineme. Pero, kasi dahil sa mga salita ni Lisa Marcos, pagkatapos yung mga, diba, mga remarks pa niya na Romanian, yung mga ganun. Tapos yung way niya ng panggurgur, ang hirap mong hindi mag-isip. Diba? Happy po ba kayo na na-meet ni Zelensky si BBM? Hindi. Para saan yung meeting? Di ko nasagap nag-collab pala kayo. Hindi, Meta X, hindi pa. Pero napag-usapan namin ng third floor studio ni Miss Pam at saka ni Sir Marlon. Happy po ba kayo na nag-meet si Zelensky and BBM? You know, what to be happy about it? Si Zelensky, isinalang niya yung bansa niya sa isang gera na definitely ay maiiwasan naman kung ginamit niya ang utak niya. 'Di ba? Anong benefit ng Pilipinas doon sa pagpunta ni Zelensky? 'Di ba? Sa totoo lang, kasing tanga natin ang Ukraine, kasing size, kaparehas ng corruption index. Alam mo yan, yung para nating twin brother ang para nating fraternal twin ang Ukraine. Meron tayong joke na presidente. Pagkatapos parang wow talaga, nag-meet ang dalawang tanga. Alam mo yun? What is there to be happy about? No, there's nothing to be happy about. In fact, mas nakaka-alarm siya. 'Di ba? Nasa tamang landas daw ang current admin according kay Leni Robredo, bangag din ang hita. Talaga? Talaga? Sinabi yan ni Leni Robredo? Ito yung pinahiya ni Chef Jello sabi ni Carl. Talaga ba? Ako yung pinahiya ni Chef Jello. Sure ka? Sure ka? Kagigising mo lang, te, sabi ni Random Things. Hindi, kagagaling ko lang ng tapos ko lang mag-drive, ligo ko lang.
Naghahanap buhay na naman, sabi ni Carl. Carl, would you like to go up? Kaya mo? Kaya mong makipagharapan or hindi? Or you're just there to make petty comments? Ano? Kaya ba? Malamang hindi, ano? Ano, Carl? Bilis. Akyat, Carl, wala kang follow button. Tamang landas on SCS issue. Kasi magkapareha sila ng stand eh. 'Di ba? Magkapareha sila ng stand on the South China Sea. Ayun. Hello, Recto Daniel. Ang mahiwagang Goldilocks. Zero followers, 4K following si Carl. Obvious na ano eh, no? Obvious na troll eh. Yung ano, mukhang kumikita sa pag-engage at pag-react. Buti pala nag-ano ko ng TikTok. Miss Joey, ba't dinidiin nila si PRRD sa transfer of PhilHealth funds? Well, I think they are trying to, they are trying to make a controversy about it. Kasi nga, yung ginawa ni PRRD na yon is exception to the rule, to the general rule. Dahil nga sa utos na yun ni PRRD, nung time ng pandemic, may mga rules talaga na dinisregard during that time. But you have to understand that during that time, pandemic. 'Di ba? Hard decision needs to be made. So ngayon, hard decisions are needed to be made. Ngayon, minamasama nila. So parang kasi yun na lang yung way nila para yun na lang yung way nila para anuhin ang para i-bring down si PRRD. So basically yun yung pinaguhugutan noon. Nga naman, kapag tatanga-tanga ka, iisipin mo, oo nga, ba't di siya sumunod sa procurement rule, ganyan-ganyan. Yung procurement talaga during that time is suspended kasi state of national health emergency tayo eh. 'Di ba? May nagla-live na mga loyalista, kinumpara ba naman ang Palawan sa Lakas Makabobo. Ayun. Ano pong course nyo nung college? Political Science and Philosophy. Dalawa po yung kurso ko nung college. May nagla-live na mga loyalista. Okay na, Lily. Paulit-ulit. Sinagot na kita. Ayun. Kailan na tayo? Ayun. Yung aso ko, lakas humilik. UP Diliman po. Hindi, UP Baguio. Congress yung gumawa ng batas sa bayanihan law, tapos sila din nagque-question ngayon. Yun nga eh, 'di ba? Sobrang mga patawa na parang hello. Putang inang yan. Yung hindi talaga na ginagamitan ng utak. So that is why I think, if you are a supporter of Bongbong administration, you are bobo. Tangan na lang talaga susuporta kay Bongbong at saka sa mga kaalyado ni Bongbong. Ayun. Why they target Duterte? Ano po maipapayo, Ma'am Joey? Sabi ni they are definitely going to target the Duterte. Why? Unang-una, ang politika ng mga Duterte ay hindi nagkikater sa mga oligarchs. Nakita mo naman si BBM, yung mga polisiya niya, ang kumikita, yung mga kaibigan niyang mayayaman. Recently, parang temporarily suspend yung tariff ng bigas, pork, at ibang mga pangunahing agricultural products. Alam niyo yung ginawa na yun, parang tangina. That's really going to
that's really going to hurt the local hog raisers, the farmers. Diba, paano ka makakakumpit dun sa ganun? Sabi ni Francis, long time no see here. Oo nga eh. Actually, mabilis lang to. Chinek ko lang tong TikTok kung buhay pa kayo. Ayan. Matutulog na rin ako in a while. Ayun. Medyo napagod ako. Sumugod ako sa baha kanina. Ang lakas ng ulan sa Pampanga kanina. Grabe. Walang mabilis te. Buhay pa po kami. Oo nga yun. Medyo hindi na ako deserve namin ng 4 hours live. Tigil ka nga dyan, random. Random, i-PM mo nga ako. Hindi ko makita yung message mo. Hindi ko makita yung message mo. Di ba hinihingi mo yung may hinihingi ka sa akin. Kahit saan ka naka-live sa YT, buhay na buhay pa kami. Sabi ni Philip Di Malupig. Ayan. Nice to hear that. Ayun. Nakakaloka. Grabe. Nakakausap ko kanina si Attorney Vic. We had, parang, medyo mahabang kwentuhan. Si Baste na ngayon target nila. Kasi nga, Baste is very promising. You know, allergic sila sa mga Duterte. Kasi nga yung mga Duterte, yung politics nila, hindi nagkikater sa mga oligarchs. Hindi nagkikater dun sa mga gustong mandorobo ng mamamayan, So, I think that's the reason why they do not want a Duterte comeback. Whether it is Inday Sara or Baste. Ayun. Ayun. And ako, akin primarily, yan yung reason kaya naka-align yung politika ko sa mga Duterte. Kasi unang-una, ang dami nang napatunayan ng mga Duterte, especially si PRRD, Ang dami niyang napatunayan sa sa buhay. Ayun. Nakakaba ngayon, Ma'am Joey, yung action laban kay Miss Wari, baka mauwi sa gulo at idikit kay PRRD. Hindi malayo, Selo. Nag-masters ka po ng Polsci. Social Development Studies pero hindi ko natapos. Sabi ni Banat Bay, ibahin na daw strategy ng maisog, Madam Joey. I do not know. Well, siguro, hindi naman sa iibahin, pero meron silang mga bagong approach. Like, I think mas aggressive sa pagpapakalat ng advocacy ng maisog sa mga ipinaglalaban ng maisog, ganun. And to be fair, sila Attorney Harry Roque, si Attorney Glenn, at saka si Attorney Vic. They are very, very passionate talaga dun sa sa pakikipag-usap sa audience. Mamaya ka na matulog, Joey. Kagigising lang ng diwa namin. Sabi ko, teka naman, ba't gising ka ng gabi? Di ba nasa Korea ka? Feel ko papalayain si Ampatuan para guluhin ang Davao, sabi ni Johanna. Nakakatakot. Alam mo yun, nabanggit na rin naman ni Mother Dragon ang chismis sa Kaparaman. Head west toward Road 116. Ay, shit. Ayun, sinara ko yung navigation app. Ang chismis nga, 300,000 yung ginastos para dyan. Turn west to roads. Sorry. Kinlose ko na yung Google Apps. Nag-drive ko sa'yo kanina. Ayun. So, may ang na-receive ko ngayon na info is that
tinry nila na inabort nila yung, supposedly parang lalabas dapat this week eh. Ayun, ngayon hindi na muna nila palalabasin. Miss ko na yung nagrarally against yung mga ampatuan, madali lang yan. Daming mga families there na mas may ganap. Ayun. Cute ng doggy ko, no? Ang cute ng doggy ko, no? Ito na, baby. Anong aso? Bully. Iba talaga ang aura. Iba talaga ang aura ng mga ampalaya pag nakita nyo sa personal. Para kang nakakakita ng demonyo. Sinong kausap nito ni Efren? Sinong nakita mo sa personal na parang demonyo? Namiss ko na yung Marcos sa Menjola everywhere na grupo. Bakit di sila nagpapakita? Ayun. Mga ampatuan po si Saldi. Ayun nga eh. So, alam mo sa totoo lang, yung kung hindi nyo alam kung ano yung ginawa, yung sa mga bata dyan, kung hindi kayo aware kung ano yung krimen ng mga ampatuan, please, marami pong video sa YouTube. Maraming, hi Bing! Hello, hello! Ayan. Maraming video sa YouTube, maraming video sa sa social media. In fact, pag nag-search ka dun sa Maguindanao Massacre, yung Facebook meron siyang warning. Ganon. Meron siyang warning na sigurado ka ba? Would you like to continue with your search? Kasi meron kang makikitang mga sobrang graphic. Sa totoo lang, nakita ko yung video na yung binabakho, yung patay na katawan, tapos meron pang buntis na pinatay. Masusuka ka talaga. Paano nalibing? Di ba may pinrepair sila na pit, na large pit doon. Tapos yung iba, binako yun para makuha yung mga bangkay. Hi Mono, hello, hello. Binako yun para makuha yung mga bangkay. Pagkatapos, alam mo yung sobrang haphazard ng pagbaon doon sa mga katawan. Nung dumating sila doon, may mga nakalabas pang mga parte na, alam mo yung mga kamay, na nakakasuka talaga. Pati van parang naging lata. Kasing kadiri talaga. And now it is rumored that the progenitor of that criminal act is going to be released. Ganon. Hindi ko alam kung anong gagamitin nila ng dahilan kung bakit marirelease Pero pero hi Ging, hello, hello. Hindi ko alam, pero kasi feeling ko gagamitin nila yung good conduct time allowance. Good conduct, GCTA. Feeling ko gagamitin nila yun. Kasi, noong April, naglabas yung Supreme Court ng ruling na pwede nang yung mga nag-commit ng heinous crimes ay included na. Ay pwedeng mag-avail ng good conduct time allowance. So, ibig sabihin, yung mga katulad ni Unsay Ampatuan, pwedeng mag-avail nun. Kaso ang problema, ang good conduct, ang mga credits kasi for good conduct, ang nagbibigay niyan yung warden. Ang problema, pagka vibes kayo ng warden, ang mayari. 'Di ba? Ayun. Ang babaw para mapalaya. Well, ang babaw talaga. Actually, whether it is GCTA or for any other reason, I don't think he should be freed. Parang hindi katanggap-tanggap na mapalaya siya ng ganun-ganun lang.
Ayun. Lahat ng kriminal gusto nila pakawalan, tapos gurgur naman matitinong mamamayan, sabi ni Bing. Yun nga eh. Yun talaga nakakasama ng loob. Kasi, alam mo yun, yung gigil na gigil kayo kay Pastor Apollo, kay Buloy, gigil na gigil kayo sa mga ano. Ba't di niyo paghuhulihin yung mga smuggler na talagang merong pahirap na ginawa sa mamamayan? 'Di ba? O pagkatapos gigil na gigil sila sa Davao, yung mga officials doon. 'Di ba? Yung mga police doon. I mean, alam mo yun, ba't hindi niyo hulihin yung talagang, Diyos ko. Sana hindi. Sino ba pwede sisihin pag mapalaya siya? Sabi ni Shaishi. Depende kung ano yung reason kung bakit siya napalaya. 'Di ba? Nag-fail ang kanilang tanim pulveron sa Davao. Alam mo, Johanna, nung nag-usap kami kagabi ni Kuyang Jojo, actually, ganun yung iniisip ko eh. But I was really glad na na-mention din ni Kuya Jojo yun. Na-mention niya, medyo pinadaanan lang niya eh. Pero at the back of my head, ganun yung ganun yung parang, kasi sobrang crazy nung, yung 14.4 million to eh, na droga sa checkpoint. Tapos yung tinakbuhan daw sila ng may-ari ng droga. I think, inutusan yung mga pulis doon na parang, oy, palabasin ninyo na merong ganito dyan, merong ganito, ganyan. So, yung mga pulis, I don't know, maybe hindi sila, alam mo yun, syempre, hindi naman lahat katulad ni Jonathan Morales eh, 'di ba? Siguro baka confused sila. Ano ba to? Susundin ba natin to? O hindi? O ganyan-ganyan. So, wala silang choice kundi sundin yung utos sa kanila na palabasin na merong droga sa Davao. Ganyan. But they are also scared of the Dutertes. So, ngayon, ang ginawa na lang nila, para masabi na sinunod nila yung nag-utos sa kanila, ginawa nila yung storya na yon. But, they do not want the Duterte to be really buried deep dun sa kanilang gawa-gawang storya. So, pinalabas nila na hindi ka panipaniwala. Alam mo yon? So, they can have, kasi syempre, alam mo yung mga police, rin yan eh, namamangka rin yan eh, di ba? So, nasunod nila yung utos, pero at the same time, hindi rin nila nadiin itong mga Duterte. Diba? Grabe yung ayuda event ng bangag sa Davao del Sur at del Norte. Parating na araw, ang laki ng tarp. Bukas yan, diba, Philip? June 7 daw, June 7. Yung post daw sa Davao, tinanggal, wala nang bantay. Sarap batuhin ng tarp nila. Yes, tapos ang chika. Random? Ang bitin mo naman mag-comment random. Kahit ano itanim nila dyan sa Davao, people know na di yan totoo. Required sa mga students para magkatao. Well, oo, expected. Actually, merong merong nag-PM sa akin, taga Zamboanga. Nagkaroon rin ng bagong Pilipinas Fair doon. Tapos galit na galit siya kasi nga parang, alam mo yun, yung participants sila mga estudyante. So sabi niya gano'n, putang pinapamukha nila doon sa mga estudyante na ganito yung level, ganito yung standard ng public service, ayuda-ayuda lang. Dito sa CDO, nagpa-billboard sila. Sa school sila nagpapamudmud. Kasi nga, bine-brainwash nila yung mga estudyante. They want to make it appear na yung ayuda ang standard ng public service. Kung nandiyan ako sa Tagum, binato ko na yung tarp. Sabi ni Shaishi. Ayun. Anyway yun, chikahan ko lang kayo, no? Si attorney Vic, sobra niyang chill kausap.
is very, very, very easy to talk to. Para siyang barkadang kausap. Walang ka-ere-ere. As in. Gwapo pa si Attorney Vico. Gwapo! Sobrang slim. Ayun. Nakakaloka. Now I know, naluwa ko kape ko. Just, ano sinabi ni Random? Stunner daw si Pagong Mi. Tang ina, no? Yung random drug test. Basta ako, Ma'am Joey, na inis ako dun sa rally ng anti-Marcos fam dito sa lugar namin, ang tahimik. Mga buwisit no? Lahat talaga may presyo no? Yung mga mapiprinsipyo ko nung panahon ni PRRD Tangina, asa na kayo ngayon, 'di ba? Kaya sa totoo lang, ang hirap magtiwala sa mga left Ang hirap magtiwala sa mga yung sa mga militanteng grupo, yung mga yung mga legal fronts. Ang sinungaling mga walang prinsipyo Ayun. Tulog na yung aso ko Nagmukhang suman si Pago. Si Liza naman, hindi mo maintindihan. Parang ba't yung mga ina-aspire mo? Na parang, stunner talaga. Yun yung i-aspire mo. Diyos ko. Gusto niya talaga siya yung ex-senadora. Gusto niya talaga siya yung bida. Tanginang yan. Grabe, sobrang kadiri niya. Ex-senadora yung parang gusto niya Grabe hilig rinig yung hilik ng aso ko. Oo nga, lakas maghilik Nakakamiss yung nagsasabi na Marcos magnanakaw. Hinahanap ko sila kasi nawawala nawawala Si Attorney Hana, 'di ba? Galit na galit yun asa na kayo ngayon? Asa na yung Marcos magnanakaw? Diba? Laki binaba ng engagement mo, sabi ni Ron de la Peña. Saan? Sa TikTok? Malamang second account, hindi man to yung main account ko Kasama na nila magnakaw. Nawawala nga sila Marcos Diktador. Diktador! Diktador! Mag-status nga ako. Diktador! Grabe si Pagong na lahat Ang boss ni Marcos ay mga oligarch, sabi ni Shaishi. Totoo, alam mo yung mga yung puta, di ubra kay PRRD yan Yung kunwari yung 2 pesos sa GCash, yung Globe to GCash na transaction, tapos 2 pesos each. Di ba si PRRD noon, lahat ng pupwede nyong tiisin na hindi naman makakasama sa negosyo ninyo. Tanggalin na natin yan. Tanggalin natin yung pahirap sa mga consumer. Ngayon, with chikels, wala nang ganong attitude. Diba? Lahat ng way para kumita ang mga oligarchs, go lang. Diba? O ngayon, tataas na naman yung mga toll, puta. Laki na itataas ng toll, May ads pa ang GCash mismo. True.
internet, balikbagal na din. Hoy, alam mo, Ging, ang daming nagme-message sa akin yan. Na, meron yung internet service nila sa Davao, sa Mindanao, somewhere sa Mindanao. Teka, check ko yung message niya. Davao del Sur. Ay grabe ang smart at PLDT ngayon, Ma'am Joey. Magdalawang araw na yata walang signal at internet. Diba? Ate, shoot ang internet mahina. Oo, totoo. Balik ka na naman, no? Balik haphazard service na naman. Tang-inang yan. Tinatamad na naman sila magtrabaho. Totoo po yan. Nawawala mga ginagawa. Nawawala talaga. Oo nga eh. Puro kabig lang ang gusto nila. May rotating brownout din sa maraming lugar. True! Nakakamiss ang dating Ma'am Joey, sabi ni Ron de la Peña. Ano ba yung dating ano? Ano yung dating Joey na namimiss mo? Ron de la Peña. Ngayon lang kami nagkaroon ng katahimikan dito sa San Miguel, Mendiola. Walang rally laban sa... In favor ng brownout here sa Davao. Ibig sabihin, they were able to... Actually, yung Mindanao, dati ang problema dyan sa Mindanao, kulang ang supply eh. Eventually, na-meet na ng Mindanao yung capacity requirement nila. So, kaya na nila mag-produce ng enough na kuryente para isupply sa buong Mindanao. Tapos, ang problema kasi before, hindi pa connected yung Mindanao sa grid. Pero nevertheless, ngayon, it doesn't matter anymore kasi nga, enough na yung mga planta sa Mindanao to answer for the demand. Ganun. So, kaya wala na masyadong kuryente. Ngayon, ang magiging ang magiging question na lang dyan is that, yung inyong local distribution company, were they able to project the demand and make sure to contract the required power para masupplyan nila for a certain period of time. Yung super tanggol kay BBM, ni Coco Locoy, at yung sabi ni Ron de la Peña, hindi naman, actually, ito yung weird, ito yung weird. Okay? Ang pinagtatanggol nun kay BBM, hindi si BBM. Okay? Ang pinagtatanggol noon, yung policy na pinaniniwalaan ni BBM. So ngayon, Ron de la Peña, kung namimiss mo yung Joey, ang feeling mo, ay pinagtatanggol ko, I am not going to put my head for BBM. That's for sure. At sinasabi ko rin yan dati. Ngayon, ikaw, Ron de la Peña, may problema ka. Kasi hindi mo naintindihan yung conversation. Hindi mo naintindihan yung conversation. Mali yung impression mo na ako ay nakatali sa politiko. 'Di ba? There is something wrong with your brain, Ron de la Peña. Si BBM ay nagbago, nagsinungaling, niloko ang bayan. And I'm not going to stand behind that kind of man. Okay? Ang pinagtatanggol mo at ang pinag-uusapan natin noon ay yung mga polisiyang pinaninindigan ni BBM. Continuity. Itutuloy ang mga nasimulan ni PRRD. Ginawa ba yan ni BBM? Ginawa ba yan ni BBM? Ngayon, kung kunwari ikaw, feeling mo pinagtatanggol ko si BBM, no, my politics was never about that. My politics was never about that. Ngayon ikaw, hindi ako yung tinutukoy mo na namimiss mo. Yung sarili mo yun. 'Di ba? Ikaw, attached ka kay BBM. Ako lang, Diyos ko po. Wala akong feelings kay BBM. Tangina. If you're going to look at the BBM vlog noong election, he actually was saying the right things. Like, for example, yung electoral reform
na basically, ganun rin naman ang stand ni Attorney Glenn Chong. Diba? Anong nangyari? Glenn Chong is now opposing BBM and Lisa because they abandoned the advocacy on electoral reform. Putang ina, ba't yung pagtatanggol yung BBM na yan? Diba? Kung harap-harapan kayong binubudol at yung mga pinangako niya mga polisiya noon ay siyang kinokontra niya ngayon. Anong mamimiss mo dun? Diba, Ron de la Peña? Anong mamimiss mo dun? Sa totoo lang, nakakalungkot kayo kasi hindi kayo makasabay sa usapan. Diba? Hindi kayo makasabay sa usapan, tatanga-tanga pa rin kayo hanggang ngayon. Alam mo yung mga sumusuporta kay BBM hanggang ngayon, mga bobo, mga tanga. If you think BBM is still doing the right thing up until now, you are stupid. Alam mo yung ginawa sa bigas? Tinanggal yung tariff. Bigas, pork, at iba pang mga agricultural product. You're killing the local hog raisers, the local farmers. Yan ba yung pinangako ni BBM? Putang ina, ba't ko pagtatanggol yung polisiya niyang yan? Diba? Diyos me. So, Ron de la Peña, I'm so sorry, no? But I think, kung ano man yung namimiss mo, isa kang malaking bobo na magkakaroon ka ng emotion sa isang bagay na niloloko ka naman. Diba? Miss Joey, do you think overly woke people build or break a country? Break a country. I don't trust woke people. Sa totoo lang. Ate Joey, what's your take pag nanalo si Trump this October? Do you think doomed si Bonget for fighting si? Sabi ni Dump. You know, you have to understand that there is really no significant change if Trump is going to win in so far as our relationship with China is concerned. Trump actually funded anti-China propaganda nung siya ang presidente. So it doesn't, sabi ni Jovelyn, PBBM ako, tanga ka eh. Ganun talaga mga tanga. Ganun talaga mga tanga. Hanggang ngayon, BBM pa rin sila. What can you say about sa stance ni Ramon Ang regarding sa WPS issue? Ano sabi ni Ramon Ang? Well, I think, lumapit na ang mga Filipino-Chinese community kay BBM, and they are not, ang alam ko I don't know kung ano yung kay Ramon Ang specifically, but they are not really happy with, they're not happy with the foreign policy of BBM. Miss Joey, ano po masasabi niyo about sa pagban ng Chinese apps dito sa PH? Well, I hope Chinese would sanction us. Huwag na yung ban-ban ng app na yan. Diyos me. Iban lang nila, hayaan mo sila. I see, I just thought since Trump don't do country war things, some things might change, sabi ni Dump. Well, actually, ganun naman talaga yung impression na, well, I think merong magbabago kahit konti. Pero I don't think magiging sobrang significant. May effort kasi si Trump noon to reduce American war activities kahit papano. So maybe that very, very, very small window of hope may have something to may be a glimmer of hope for some. Pero ang sinasabi ko lang is that do not put your do not put your hope on it too much. Ayun. Na-miss ko lang tanga agad, sabi ni Hindi mo nga dapat na-miss, Ron. Ba't mo mamimiss? Ano nakaka-miss dun? Diba? Ano nakaka-miss dun? Diyos me. Medyo nakakatakot nga rin si Trump dahil may anti-China propaganda siya at ginastosan niya ng bonggang-bongga ito.
Ayun. US foreign policy is set in stone na kasi kahit sino nakaupo. Totoo. Miss Joey, what's your stand on Pogo? Senators are pushing na mag-exit na sila, sabi ni Wayne G. Well, actually, ang Pogo, depende yan sa lakas ng enforcement ng presidente. Okay. Okay, maganda tong question na to and I really want to answer it. Okay. Sabi ko nga, ganito yan. Okay? Ang sugal ay meron talagang moral dilemma when it comes to allowing it or not allowing it ng isang bansa. Okay. Sige, discuss ko lang to ng mabilis ha, itong sa Pogo na to. Pagkatapos, mag-e-end live na ako. Ayan. Okay. Yung Pogo or basta yung offshore gaming or any other name, okay? Or any other name, pag-usapan natin. Ganito. Yung Pogo kasi is actually bringing a lot of money to the Philippine government when it was legalized. Okay? Nung na-legalize yan, ang dami talagang pera na inaakyat niyan sa gobyerno. Okay? Ngayon, ang government would have an option. Okay, may pera ka, pero mayroong risk na pagka nagkaroon ka ng mga Pogo dyan, there might be an increase in violence, in crime, criminal activity, in corruption. Kasi alam naman natin na ang sugal ay laging may kadikit na krimen, may kadikit na violence, at may kadikit na korupsyon. Kasi magpaprotection yan ng iba't ibang di ba? Ng iba't ibang mga politiko, mga iba't ibang mga pulis, yung mga ganyan, di ba? Okay. So ngayon, pag ikaw yung gobyerno, tingin mo ba kaya mong pigilan yung krimen, yung violence, at saka yung korupsyon? If the answer is yes, then it is all worth it na papasukin ang Pogo, kumita ka, marami kang pera dyan, it's going to give you a lot of money that you can do for other things. 'Di ba? To help your constituents. Gamitin mo yung perang kikitain dyan, magpatayo ng ospital, magbigay ng mga libreng healthcare sa mga tao, magpa-alawan sa mga athletes, 'di ba? Ang dami kasing pera ng Pogo 'di ba? If I remember it correctly, si PRRD noon was able to collect like $75 million, 75 million pesos parang in 2 years yata ng Pogo operation. Something to that. May dyan merong parang teka ha. Nakita ko yan kasi namin yan before pag for Pogo 2019, teka. Ito, in 2019 alone, ang nakolektang taxes sa Pogo is 14.44 billion. Ayan. Ito, National Economic and Development Authority also reported that at the same year, in 2019, 104.5 billion of the country's gross domestic product is contributed by Pogo. Okay? Ayan. So, nakikita nyo ba yung Nakikita nyo yung scenario? Let's be rational here, Let's be rational. Huwag nyo munang anuhin yung Huwag nyo munang anuhin yung moral ba yung sugal or whatnot, ganyan-ganyan. Kasi, ang government, hindi naman talaga niya main concern ang morality ng isang bagay Okay. So, kumikita ka ng malaki sa Pogo, merong dangers ang Pogo, that's true. Pero at the same time, meron siyang malaking pera na ibinibigay. So, paano mo yan
paano mo yan mababalance? Okay. Ngayon, like I said earlier, you can choose to allow pogo and then galingan mo yung law enforcement mo. 'Di ba? So perhaps si PRRD, yun yung pinili niya kasi confident siya sa law enforcement. So that is why, sige, i-allow na natin yung pogo. Ganyan. Okay. Ganun yung naging decision ni PRRD. So kaya nilegalize yung pogo, ganyan. Because they think na yung kikitain sa pogo will trump the benefits of over doon sa risk na papasukin ng bansa. Nakuha ninyo? Okay. Now, here is the problem. If your country has poor law enforcement, yung pogo becomes a huge problem. Kasi kung kunwari, yung pogo mo, kasi alam mo naman natin na yung mga pogo operators, ito yung mga, ito yung mga, ang mga pogo operators ay involved dyan, ang mga Chinese nationals na merong hindi magandang track record sa China. Kaya nga umalis yan ng China kasi hindi nila magagawa yun eh. 'Di ba? So ngayon, pagka poor ang law enforcement ng gobyerno mo, delikado ang pogo. 'Di ba? Kasi paano mo makokontrol yung crime and violence that are associated to gambling? Like I said earlier, alam naman natin na ang gambling, 'di ba? Laging kadikit niyan ay crime, violence, and corruption. Ang tanong, ang BBM administration, kaya niya bang kontrolin yung mga bagay na yon? So kung tatanungin mo ako ngayon, with the kind of leadership that we have right now, I'd rather remove pogo. Tanggalin nyo na lahat yan. Tanggalin nyo na lahat yan. Payayamanin lang niya yung mga corrupt na politiko. 'Di ba? Gaslighter sinisi naman ng current admin, sabi ni Weljan. Tinatanong kita, Weljan, anong gaslighter? Are you confident with the law enforcement of the current administration right now? Weljan, paano naging gaslighter? Ang linaw-linaw ng tanong ko. Are you confident that this administration can enforce laws in order to control crime, violence, and corruption? Paano gaslight? Well, dyan gamit ka ng gaslight. Di mo naman alam ibig sabihin ng gaslight. Ayun. Sabi ni Wayne G, thanks Miss Joey, mukhang yung social cost violence sobrang na-outweigh yung benefit from taxes. Exactly. Okay? And aside from that, di ba, parang, agawan sila ng turf ngayon. You know, like what's going on with Alex Guo, 'di ba? I think they were surprised that a small town mayor was able to launch a pogo operations in Bamban. At alam naman natin, ang pogo operation ay maraming pera. Okay? Ang pogo operations ay maraming pera. So siguro nagulat sila, syempre, baka gusto nila yung kita, saan nila mapunta. Alam mo yun? Yan yung corruption na, 'di ba? So ngayon, yung pogo issue na yan, I look at it that way. Ngayon, ano ba talaga stand nyo sa pogo? Gusto nyo, ayaw nyo? Mga senators. Sa totoo lang, kung gusto ninyo, wala akong problema. Pero dapat you demand for this administration to be able to control risk associated to illegal gambling, crime, violence, and corruption. Okay? Kung gusto nyo ituloy yan at gusto ninyo na pagkakitaan yan, dahil marami nga tayo nakukuha dyan pera, taxes, 'di ba? O, dapat palakasin natin yung law enforcement. Dapat yung mga sugarol, manatili lang kayong sugarol. Huwag kayong mag-engage sa crime. Dapat, gastusin nyo lang yung pera, ubusin nyo yung pera nyo dyan, tangina nyo, 'di ba? As long as hindi pera ng bayan yung sinusugal ninyo, 'di ba? As long as hindi kayo nagpapatayan, 'di ba?
Yung pera nyo sa sugal. Kasi kumikita tayo dyan. 'Di ba? We are able to send a lot of athletes through that money. We are able to help the sick people. We are able to build the hospitals. We are able to build schools. 'Di ba? So if you can control the risk associated to it, wala kang problema dyan. But if you cannot control the risk, 'di ba? Kagaya ng sinasabi nila na ang dami-dami ng krimen na nangyayari because of Pogo. Then close it once and for all. 'Di ba? Close niyo na yung Pogo. Hindi pala makontrol eh. Dami palang korupsyon eh. Dami palang mga illegal na ginagawa eh. Di close niyo na. But what is our government and legislators are doing? Yung putukan nila tungkol sa issue ng Pogo, malayo sa usapan. They're not talking about closing down Pogo. Yung ginagawa nila kay Alice Go, galit na galit sila kay Alice. Why did it become about Alice Go? 'Di ba? Ganito lang kasimple yung kay Alice Go. Yung kay Alice Go, you want her to, you think she did something illegal, then put her in jail. You think that the Pogo in Bamban violated rules and regulations, did some illegal things, then close it down. Then make sure that Pogo will not open in Bamban, Tarlac ever again. Hindi ba dapat ganun yung ano? Hindi ba dapat ganun yung ano natin dyan, usapan natin dyan? Honestly, I don't think Alice is a spy. Pero kasi dami kasi lies na sinabi, so na-divert na. Ano kasi si Alex Go kasi, hindi siya marunong sumagot. Medyo hindi rin siya masyadong sharp. Ayun. Kaya nabaon rin siya sa sarili niyang mga ano eh. Nabaon rin niya yung sarili niya, kaya naging ano siya eh. Napagkatuwaan na siya eh. 'Di ba? Ayun. Yung hearing kay Alice Go is just a waste of time and money, Miss Joey, sabi ni Pao. Yeah, I agree with you. Sabi ni Paolo, I don't think spy siya. Instead, hindi lang talaga siya PH citizen. But, Paolo, alam mo, madali kasing ma-figure out kung citizen ba siya o hindi eh. Madali ma-figure out kung citizen siya o hindi. Kunin mo yung record. Kunin mo yung record. Diba? Sa birth certificate, ano nakalagay doon? Filipina mother. O, hindi ko Filipina yung mother. At, diba? Wala tayong issue sa citizenship. Guys, pagka nagpa-late register ka ng birth certificate mo, kailangan mo pa dyan ng mga affidavit, pinapublish pa yan. Para malaman kung meron ko kontra dun sa data na nakalagay dun sa birth certificate mo. 'Di ba? Ngayon, if she is lying doon sa information sa birth certificate niya, that's going to be on Alice Go's father or whoever na nag-assist sa kanya para sa kanyang late registration. Kasi 17 years old lang siya na nagpa-late register siya eh. So para sa akin, yung issue ng nationality is actually very easy to It's actually very easy to figure out. Pero ang problema kasi sa Senate, ginagawa nilang vague yung usapan dyan. Pinapahaba nila ng bonggam-bongga. I don't know for what reason. Ang nakikita ko lang dyan na dahilan kaya nila ginagawa yun because they want to promote xenophobia. Ayun yung part na ayoko. Ang sinasabi ko nga dito, kung tingin ninyo may violate si Alice Go na batas or may ginawang illegal, ikulong nyo na. Kasuhan nyo na. Pero yun ang dalhin yung usapan dun sa sa xenophobia. Yung spy kasi sobrang it doesn't it doesn't jive with the Pogo story. Ganon. Miss Joey, pwede ba tumakbo ang naturalist Filipino na Chinese? Kasi si Alice Go ba yung tinutukoy? Hindi naman siya natural born siya eh. Pero if I remember it correctly, ang natural born citizen yata dapat dun sa presidente at saka natural born citizen can
pagka presidente, vice president, definitely hindi yan. Kasi dapat yun, by birth dapat yung niya, yung citizenship niya. Shit, nakalimutan ko na. Teka ha. I'm looking at COMELEC Resolution 998 2015. Yung mga mabababang posisyon parang alam ko yung mga mabababang posisyon parang pwede pa silang pwede silang mag-run for office na naturalize. Teka. Ayun. Basta i-renounce lang niya yung previous niya na I-check ko yan ulit or itatanong ko kay Attorney Trixie. Pero ang alam ko kasi parang on top of my head, may naaalala ako na ganun na pagka yung medyo mabababa lang yata, up until governor, parang ganun. Pwede yung naturalize. Pero don't quote me on this ha. Pero may natatandaan akong ganun na pag mababa. Pero pagka national possession, kailangan natural born. Ayun. Tinatamad akong mag-live po ulit-ulit tapos boring issue sabi ni Uncle Ayan. Ayun. Hinunday. Kasi po sa Leyte, Chinese mayor nila pero naturalized daw. Which is I think naman, ang alam ko okay lang basta pag kung kunwari mayor, yung mabababang pag naturalized pwede. Pero hindi lang sila po pwedeng tumakbo hanggang yung mga national possession. Pag national possession, kailangan natural born Ang labo nung spy tapos pogo yung cover. Exactly, 'di ba? Hindi Sabi ni Red Laptop, not pwede naturalize. I-check mo nga Red Laptop kasi ang alam ko pwede. Yung naturalize. Pero sa mga mabababang posisyon lang. I'm not so sure kung meron ng bagong rule or whatever, no? Hi, Miss Joey. Same lang ba ng salary grade ng senators at congressmen? Parang hindi. Salary grade of... Hindi. Salary grade 33 ang senator.
Salary of a congressman in the Philippines. Tingnan natin ha. Eto. Ang salary grade ng presidente parehas lang. Ang senator, salary grade 31. Ang congressman, salary grade 31 din. OMG. I didn't know that. Parehas lang pala sila na salary grade. Tangina. What do you think kay Gov Gwen? What game is she playing? She is playing the game of join the stay an ally with the alpha. That's the game she plays. Ayun. Ayan, sabi ni Choco Miko, pwede ang natural sa LGU. Same lang ba sa... Ayun, so, yun JD Reglos, parang silang salary grade, 31. Senator at saka congressman. Ang Senate President, 32. Ang Speaker of the House, 32. So, mas mataas sila ng konti kesa sa ordinaryong senador at saka ordinaryong congressman. Ayun. Ayun. Salary grade 10,000 si Tamba. Ayun. Pero congressman up need natural. Pero congressman up need natural born. Paano po mag-political discussion na hindi na FO? I do not know. Meron na rin akong FO na friend eh. Siya yung nag-FO sa akin actually. Thoughts po kay Alice Go? Well, I think I think parang Alice Go issue is blown out of proportion. Yung some parts of it, kasi dahil na rin sa kanya, dahil nga parang medyo tatang-tare, sumagat si para kasing bata pa si Alice Go eh. Tapos parang feeling ko, the line of questioning is really taking a toll sa mental health niya. So mukhang hindi talaga siya magaling sumagot. Mukhang yun talaga yung kahinaan niya. Pero, if you're going to look at ang dami ko nakikita mga videos ng mga constituents ni Alice Go na mahal siya ng mga taga-Bamban. And for me, medyo telling yun ha. Kasi, tawag dito, may mga nakita ko sa'yo, may mga video siya, karga-karga niya, ka-meeting niya yung mga nanay na mga taga-Bamban, kausap niya mga bungal na nanay, ganon, tapos karga-karga niya yung mga anak, ganon-ganon, it looks like approachable siya sa mga constituents niya. So, parang feeling ko, medyo OA naman yung mga sinasabi kay Alice Go na, hindi ko makilala, bigla lang sumulpot yan ganyan-ganyan. Kilala siya ng mga kababayan niya, so kaya siya nanalo. Blown out of proportion yung issue nung kay Alice Go. I think it has become really, really unfair. Sa akin, parang hindi niya deserve na yung yung sobrang OA na pag-crucify. Para putang ina kung feeling ninyo may kasalanan, di kulong nyo na. 'Di ba? Kasuhan nyo na. 'Di ba? Kasi pinapahaba nyo pang ganyan, dami-dami nyo pang mga pinupull up na mga kwento-kwento. Ina-exploit nyo na rin. Ina-exploit na rin ng Senate yung issue eh. 'Di ba? Ayun. Yung ginawa ni Alice Go, yan kayang gawin ng mayor namin sa Maynila na si Hani Lacuna, Kisim. Sabi ni Jake. Thoughts po kay Kibuloy. Well, ngayon, Kibuloy is a fugitive.
well, if, sa akin, kung mahuli siya, edi mahuli siya. Hulihin nyo. Total, may warrant of arrest naman eh. Ngayon, bakit hindi mahuli? Siguro dahil weak. 'Di ba? Dahil weak ang law enforcement. Ganyan. But while the government won on the legal processes on Pastor Apollo Kibuloy, hindi ako pwedeng magbulag-bulagan doon sa fact na yung reason kung bakit nila nilelegal si Pastor Kibuloy is mainly because of political reasons. Ayun. Pinapahiya lang nila si Alice Go, bullying and milking. Sabi niya, oo, bullying na yung ginagawa nila kay Alice Go eh. Ang sa akin naman, di ko nagkasala, di kulong nyo na. Meron palang illegal na ginawa, di kasuhan nyo na. Why are you stretching the issue? 'Di ba? Tinatakpan lang yan yung pagiging bangag na yung kwentong bangag ng presidente. 'Di ba? Yun yung nakakainis eh. Ayun lang. Siya, matulog na tayo. Okay na ba kayo? Regarding sa agreement ni Duterte sa China, thoughts po, what should I think about it? Unang-una, Asher, hindi ba dapat kayo nag-e-explain ano ang problema doon? Anong problema ba niyo ba doon sa agreement ni Duterte at sa lahat ng desisyon niya sa buhay? Ano ang problema niyo exactly? Kasi ako lang problema. Dapat ba nag-right to remain silent na lang si Alice Go? Maganda yung sinabi dyan ni maganda yung POV ni Tio tungkol dun sa yung tanga-tangahan portion ni Alice Go na hindi ko po maalala. Actually, that's equivalent to I invoke my right against self-incrimination. Yun. Tapos, hindi na lang niya sinabing ng maganda. Dapat yun na lang ang sinabi niya. Kesa yung hindi ko po maalala, Your Honor. Kesa ganun. Ayun. So yun, Asher. Wala akong problema. Kayo, anong problema nyo sa agreement ni Duterte? I really want to understand. Kwentong barangay, Miss Jo. Ano ba kwentong barangay ko? Wala akong masyadong kwentong barangay. Ngayon, mag-iipon pa ako ng kwentong barangay. Well, meron akong mga kwentong nakalap kung saan umutot yung aso ko ang baho. Ba't ang baho na utot mo? Yung sa Showtime naman, Miss Joey. Wala akong lakas. Parang putang ina mo kang vice ganda. Ang OA ni Vice, as in, sobrang pawok. Nakakairita. For or against divorce bill, sabi ni Caliph, nagugustuhan ko yung argument ng mga pro-divorce. Kasi, ang sinasabi nila, kumbaga parang, yung mga gusto ng divorce, hindi naman yan dahil sa simple reason na ayaw na lang nila. Very important sa kanila, yung you do everything to make the marriage work. And in fact, sa akin wala naman akong problema sa divorce eh. Di sige, pwede ang divorce. Pero sana, wag nating kalimutan na yung entry to marriage, dapat pag-usapan rin yun. 'Di ba? Kung magbibigay ka ng exit, dapat pag-usapan rin natin yung entry. Ako, I'd rather sige, bibigyan nyo ng option to divorce ang mga tao. Walang problema yan. Walang problema yan. Ang sa akin lang, sana hindi siya maging ma-exploit na parang puta, baka mamaya
pagka-trip na lang mag-divorce ng mga tao, divorce na lang. Kasi that's what happened in in South Korea. Napakataas ng divorce rate doon. And for me, yung family kasi is a very important unit of the society. It's very important that there is some semblance of permanence to it. Although, I recognize the fact na syempre, yung mga na-trap sa mga marriage na sobrang sama, dapat magkaroon sila ng option to get out of it. Ganon. Ang suggestion ko is, sa akin, okay lang yan. Sige, bigyan mo ng option ng divorce, walang problema. Pero at the same time, gawin nating mahirap magpakasal. Diba? Hindi yung porket nakantot ka lang, magpapakasal ka na. Diba? Gawin nating mahirap ang requirement sa pagpapakasal. O tingnan natin kung merong magde-divorce. Diba? Yun yung missing doon sa conversation eh. Parang everybody's talking about divorce. Ay, hindi, ayaw namin ng divorce. Ay, hindi, gusto namin ng divorce. Ganyan. Pag-usapan natin yung entry to marriage. Diba? Kasi unang-una, pag mahal mo, gagawin mo ang lahat para pakasalan mo. Diba? Kahit mahirap yan. Huwag nating gawing madali ang pagpapakasal. Diba? Talagang gawin natin requirement. O, pag magpapakasal kayo, dapat the couple should understand the responsibility, the property regime, and whatnot, kineme. Ganito yan, ganito mga dapat gawin. Anong gagawin mo pag na-discover mo na humihilik pala yan, ganyan. Anong gagawin mo pagka nalaman mo na babantot pala yung bayag niyan, yung mga ganun. Alam mo yun, I think it should be difficult to get married. Diba? Pakitaan lang ng notch fall na aga. Correct, diba? Kasi ang problema, ang dali-daling magpakasal. At, everybody can get married for the flimsiest reason. Diba? Make it difficult to get married. Tingnan natin kung may magde-divorce. Diba? Kung, diba? Ganun lang. Ang problema kasi ba't kayo nagpapakasal eh? Yun yung problema. Diba? Problema kasi sa ibang mga tao ba't nagpapakasal eh? Ngayon. Yung kasalan naman kasi talaga, property regime naman kasi talaga ang, the reason why you want to get married is because you want the property to be governed by the property regime of the marriage. Sa mga taong practical at yung gustong yan naman talaga yung reason kung bakit nagpapakasal, no? Pag nagganyan, malamang lahat ng couple sa Pinas hindi kasal, walang kita ang wedding planner. Well, for daddy, di ba? Ang sa akin lang naman, kung mahal mo ang isang tao talaga at desidido kang magpakasal, of course you're going to comply with all the requirements of being all the requirements of a marriage ceremony. So tingin ko, hindi naman yung kasi ngayon, 'di ba? Parang yun yan sabi ni dito, pinakitaan ka lang ng notch na fall ka na, kasal na kayo agad, ganun. 'Di ba? I think there should be like a counseling, parang talagang pahirapan natin. Hindi yung porket anuhan lang kasal-kasal na agad. 'Di ba? Kasi for me, dapat yung mga tao, if they're going to live together, there must be some certain promise to each other that they're really going to make it work. And for them to make that promise, dapat brief doon sa mga duties and responsibilities na papasukin nila. Kasi yun naman yung problem kaya gustong mag-divorce ng karamihan. 'Di ba? Aside from the fact na di pala nila kilala yung partners nila, marami pala sanang hindi alam sa partners nila, yung mga ganon. Nati-discover na lang nila, natatrap na sila sa marriage, hindi pala nila alam na ganon, hindi pala sila compatible, yung mga ganyan-ganyan. Kung kunwari, tipong, na-figure out na magkaiba pala kayo ng personality, o kayong mag-asawa, ito ang personality mo, ito ang personality niya.
Handa ka ba na intindihin ang personalidad ng asawa mo kahit lumalabas dito sa psychological test na to na mukhang hindi kayo magkakasundo dahil magkaiba kayo ng personality? What are your plans to understand each other? Ano yung mga emotional accommodation na kaya mong gawin sa... Alam mo yung mga tipong ganun? Diba? Para yung before kayo magpakasal, meron ka ng idea na parang, ay putang ina, ganito pala. Needy pala to. Introvert pala to. Ayaw pala nito ng kinukulit or na kinakausap or dinadaldal ng bonggang-bongga. Yung mga ganon. Diba? Ngayon, if you see a lot if you see a lot of parang ay maaaring dito sa mga areas pala na to baka hindi kami magkasundo or what not ganyan but still you marry that person, di ibig sabihin mas handa ka na papasok dun sa isang marriage na alam mo yung inyong differences, alam niyo yung exact differences ninyo, 'di ba? Ayun, grabe nare-report naman na ako. Pero di ba, Miss Joey, dapat courting stage, dapat Iba kasi yun eh. Yung sa courting stage or whatever, ganyan. Kasi, you know, I don't think you can fully know a person during that time. I am not so sure of, I cannot, on top of my head, I do not know what are the things that can be used as a prerequisite bago magpakasal. Pero yung mga religious organization, ang ginagawa nila, for example sa Catholic Church, may mga seminar sila before getting married. Ganon. So, siguro ba kayo mga ganon? Baka mga psychological test, yung mga, di ba? Ayun. Ngayon, if you're willing to go through it ng mga ganong klaseng mga before kayo magpakasal, ibig sabihin, gusto kayo talagang pakasalan, di ba? Magiging applicable din dapat yun sa mga Muslim na arranged marriage or sa mga Chinoys. Pero for daddy, ano ang rate ng diborsyo at ng paghihiwalay sa mga Muslim? Live-in muna bago kasal, sabi ni Agent Yultong. Pero kasi unfair naman yun sa mga hindi naniniwala sa ganon. Diba? Like for example, yung ibang mga virginal yung kanilang point of view, kagaya ni Tony Gonzaga, na walang tsuktsakan bago ang kasal. Hi, Jerome. Nainis ako. Dapat ako lagi first. Quick lang to, Jerome. Lang ako para nag-check lang ako kung may tao sa TikTok. Ayun lang. Ready na ang ate para sa bagong Pilipinas concert sa Friday at payout bukas. Diyos ko. Nga eh. Diba? Tanggapin lang nila. Sana taas ang kamay ng lahat ng binigyan ng taas ang kamay ng lahat ng binigyan ng 10,000. 10,000 daw yung ayuda eh. Ayun. Kailan ba next maisog mi? June 16 sa Pampanga. Wait for the announcement, for the official announcement. Pero, ang sagap ko, ang next na maisog ay sa June 16 sa Pampanga. Ayun. Tapos, guys, ito na, last na to. Sa June 12, I am going to launch a Vox Populi Vox Day rally, online rally. Ayan. So, sa June 12, mag-prepare kayo ng, pwede kayong pumila. Kagaya ng mga usual live ko, yung link ilalagay ko sa comment section. Pagkatapos, pwede kayong umakyat. Bibigyan ko kayo ng 3 to 5 minutes and you can just say whatever it is that you want the government to know. Ano ba yung mga hindi kayo masaya? Ano ba yung reklamo nyo kay BBM? Ano ba yung reklamo nyo sa gobyerno? Ano ba yung gusto nyo malaman ni Inday Sara? Ganyan. So, Vox Populi, so voice of the people. That's an opportunity for everyone to tell the government ng kanilang mga hinagpis. Okay. So, pwede kayong mag-monologue, pwede kayong mag-noise barrage, pwede kayong kumanta,
'Diba? Pwede kayong mag-perform dyan. Pwede kayong mag-TikTok ng sayaw. Sabihin nyo, BBM, mag-resign ka na. Ganyan. Pwede yon. So, sunod-sunod, umakyat lang kayo, sunod-sunod, mag-prepare lang kayo ng mga 3 to 5 minutes na kung anong gusto nyong gawin. Gusto nyong magsalita, gusto nyong kumanta, gusto nyong magsayaw. Anything that you want the government to know. Okay? Pwede mong sabihin doon. Hello, waray laban. Ayan. Pwede mong sabihin doon. So, kung kunwari, supportive kayo sa supportive pa rin kayo sa government, sige, tatanggapin ko. Magsalita rin kayo doon if tingin ninyo love na love nyo pa rin si BBM. Ganyan. 'Di ba? Kung sa tingin nyo, love na love nyo pa rin si BBM, di sige, go. Salita lang kayo, ganyan. So, June 12 yan. Mag-prepare ka, waray. Maglitanya ka ng lahat ng Pagkatapos, ako i-allow ko any vlogger, you can restream it. Pwede nyo i-restream. Ayan. FB, YouTube, naka-live siya sa FB at saka sa YouTube. Ayan. So, I'm going to share my platform to everyone. At yung ibang mga recontent, yung mga re-uploaders, yung mga content creators, na gustong i-restream yon ng live, wala ring problema sa akin. You can do that. Ganon. Ayan. So, that's June 12. Na lang kayo, siguro gagawa ko ng poster at saka guideline. Bawal lang ang to call for, any violence against anyone, okay? Bawal yung mga seditious remarks, bawal yung mga ganyan. So, iwas tayo doon. Ibababa ko kayo. Ayan. So, tuloy-tuloy yan. Kung 6 na oras, maraming pila, maraming taong gustong magsalita, sige, go lang. Ganyan. Ayan. Okay? So, June 12 is going to be a Vox Populi, Vox Day live. Ayan. So, yon. Join kayo. Ayan. Okay, so mag-end live na ako. Inaantok na ako. Ayun. Okay. TJ, maraming salamat sa mga pa-super stickers. Ayan. Rule number 2. Good morning, Ma'am Joey. Ayan. Good morning and good night. What time? Sabi ni Kim. So, mag-start ako ng 10 p.m. Mag-start ako ng 10 p.m. Siguro pa kaagahan ko, mga 9 p.m. 9 p.m. hanggang meron. Ayan. Hanggang meron. So, sabihin nyo lahat ng sama ng loob ninyo na parang asa na yung 20 pesos na bigas, asa na yung mga ganun. Ayan. 10 to sawa, oo. 10 to sawa, ayan. Wala pang 4 a.m. For daddy, tulog muna tayo. Napagod ako. Diyos me, nag-aalala pa nga ako yung sasakyan ko, sinugod ko sa baha. Diyos me. FB po. FB at saka YT, stream ng simultaneous. Ayan. So, basta abang lang kayo doon sa comment section. Sa comment section, nandun yung link. Pagkatapos, lang kayo. Handun yung link pagkatapos, pasok lang kayo doon. Ganyan. Okay? Siya, sige, matulog na tayo at kita-kita tayo next time. Bye!